Po. Good evening po sa ating lahat and sa mga kasama natin online. Sige po, pray po tayo. Thank you, Father. Maraming salamat sa gabing ito. Salamat sa opportunity na makapakinig ng inyo pong salita. Dalangin po namin na buksan niyo po ang aming pong mga puso, isipan na ma-receive namin ng nais mong sabihin sa amin sa gabing ito. At ito po ay mai-apply namin sa amin pong buhay. We love you. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Praise the Lord. Sige po, diretso po tayo sa text natin found in Romans chapter 12, verse 1. That's Romans 12, verse 1. Sinabi po dito, "Therefore, I urge you, brothers and sisters, in view of God's mercy, to offer your bodies as a living sacrifice, holy and pleasing to God. This is your true and proper worship." Ulitin po natin, "Therefore, I urge you, brothers and sisters, in view of God's mercy, to offer your bodies as a living sacrifice, holy and pleasing to God. This is your true and proper worship." Praise the Lord. So kung kayo po ay kasama namin sa Bible study namin with Pastora Tina and Pastora Michelle, makikita po natin, natututunan po natin, nare-remind po tayo na ang Romans na isinulat ni Pablo ay punong-puno po ng Christian theologies. Minsan po, kung mapapansin nyo, inaabot po tayo ng 1 oras sa pagtatalakay ng 3 verses, 2 verses. Minsan po, 1 verse lang umaabot yung 1 oras. At sa epistle na ito, sinasabi po ni Pablo that salvation is by grace through faith in Jesus Christ. Bagamat yung mismong verse po na iyon ay nasa Ephesians chapter 2, pero yung Romans po ay merong same na mensahe. May same na description about sa salvation. Sa epistle na ito, na-explain din po ni Pablo yung gospel or yung good news patungkol kay Jesus Christ. Ilan po sa mga topic na ina-address po ni Pablo dito sa Romans ay yung conflicts between the law and grace. Conflicts between Jews and Gentiles. Mga katotohanan patungkol sa kasalanan at sa righteousness. At karamihan po ng mga teachings na ito, karamihan po ng mga theology na ito ay matatagpuan from Romans chapter 1 to 11. Ngayon, pasok po yung Romans chapter 12, which is yung verse po natin. Sinasabi po ni Pablo, how then should we respond? Ngayon na nalaman na natin ang mga doktrina, ngayon na na-remind tayo sa kabutihan ng Panginoong Diyos, sa pagmamahal ng Panginoong Diyos, sa mercies ng Panginoong Diyos, paano ngayon tayo mag-respond? Sabi po ni Pablo, therefore, alam po natin, ito po ay lagi pong sinasabi sa atin ng mga nagiging preacher po sa harap. Pag may therefore po, ibig sabihin, konektado po yung mga naunang verses. Therefore po, nag-umpisa si Pablo. Ibig pong sabihin, may kinalaman po yung mga naunang verses, specifically patungkol sa mercies ng Panginoong Diyos. Sinabi niya na rin po kasi, therefore, I urge you, brothers and sisters, in view of God's mercy. So may kinalaman po yung mga naunang verses. Yung mga naunang verses po kasi magsasabi sa atin, magre-remind sa atin that by nature, ang tao po ay makasalanan. Romans 3:23. By default, ang tao po ay patungo sa eternal death. Sabi po kasi sa Romans 6:23, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. We are all guilty. Pero ano po yung sinasabi ni Pablo? Romans 5:8, while we were still sinners, Christ died for us. And then he goes on to saying, Romans 10:9, that if we declare with our mouth Jesus is Lord and believe in our hearts that God raised him from the dead, we will be saved. Brothers and sisters, salvation is by grace through faith in Jesus Christ. Lahat po nang tumanggap kay Jesus Christ bilang kanilang Lord and Savior, lahat po na nag-place na kanilang faith, lahat po na nanampalataya kay Jesus Christ ay naligtas. Tayo po mga tumanggap, sabi po sa Romans 8:1, there's now no condemnation. Hindi na po hahatulan ng kaparusahan. Romans 5:1, we have been justified. We now have the peace with God through Jesus Christ. Tayo po ay mga naging anak ng Panginoong Diyos. Tayo po, we are adopted into the family of God and by Him we cry, Abba, Father. Romans chapter 8.
Sabi pa po sa Romans 6:14, we are placed under grace. Hindi na po under ng law. Meron po tayong banal na spirito dwelling in us, helping us in our affliction, helping us in our weakness, interceding for us. Romans chapter 8. Sabi po sa Romans 38:39, we have the confidence that no one could separate us from the love of God. Ito po yung mga katotohanan. At ito po yung mga katuruan na makikita po natin from Romans 1 to 11. Dati po, wala tayong patutunguhan. Dati po, ligaw tayo. Parang lost sheep. Tila baga mga ligaw na tupa. Walang kaalam-alam, walang kamalay-malay na namumuhay pala sa kasalanan. At patungo sa impyerno. But God, John 3:16, so loved the world that He gave His one and only Son, that whoever believes in Him shall not perish, but have eternal life. Tayo po ay naligtas dahil sa habag ng Panginoong Diyos nung tayo po ay nanampalataya kay Jesus Christ. Ito po yung sinasabi ni Pablo. Again, from Romans 1 to 11. And being reminded of these things, being reminded doon po sa kabutihan ng Panginoong Diyos, doon po sa faithfulness ng Panginoong Diyos, sa mercies ng Panginoong Diyos, being reminded kung gaano po tayo karumi dati, isang taong makasalanan na dapat po patungo sa dagat-dagatang apoy, hindi po katanggap-tanggap sa mata ng Panginoong Diyos. But by the grace, through faith in Jesus Christ, we have been justified. We were cleansed. We have been forgiven and are now part of the family of God. And so here, in our verse, Paul is saying, I beseech you, I urge you, I beg of you, to offer your bodies as a living sacrifice, which is your proper, true and proper worship. Notice that Paul was exhorting. He was not commanding. Hindi po siya katulad nung scene doon po sa Mount Sinai, doon sa time nila Moses, kung saan doon sa Mount Sinai, meron po mga kidlat, may thunder, may lightning. Moses then was commanding. Dito po, Paul was exhorting. I urge you, I beg of you. Sa iba pong translation kasi, I beg of you, I beseech you, brothers and sisters, offering our bodies as a living sacrifice is something that comes from the heart. Ito po ay hindi sapilitan. Ito po ay hindi forced. But ito po yung proper na response natin sa mercies, sa love, sa goodness ng Panginoong Diyos. It is something na nagmamanifest po noong tunay na naintindihan natin yung kabutihan ng Panginoong Diyos, yung pagmamahal ng Panginoong Diyos para sa atin, giving His begotten Son to die for our sins. Ito po yung sinasabi ni Pablo sa Romans 12:1. It is only proper to offer ourselves to God, to offer ourselves to Him, to worship Him because of what He has done, because of who He is. At hindi po ito limitado tuwing Yada, hindi po ito limitado tuwing Sunday, hindi po ito limitado sa 6 na kanta, sa 8 kanta. Paul was saying that we are to present our bodies as a living sacrifice. We are to offer ourselves, yung kabuuan po ng ating buhay sa Panginoong Diyos. We are to devote ourselves sa Kanya pong service. Ang kaibahan po, sa Old Testament kasi, when they offer animal sacrifices para sa Panginoong Diyos, pinapatay po yung hayop. Tulad po nung kumaalala niyo po, medyo may katagalan na po. Yung preaching po ni Pastora Tina, preach novela po kasi yung tawag, di ba po? Nagpa-preach novela po siya, nagpa-act or nagpa-acting. Si Kuya Sam, ako po, at saka si Kuya King yung gumanap nun. Natatandaan niyo po ba yung sino gumanap ng animal na isa-sacrifice? Sino po? Si Samboy. Si Kuya Sam po yung gumanap ng hayop na isa-sacrifice. Di ba po, kung maalala niyo po, pinatay po yung hayop na ina-offer. Ang galing nga po nung pagkakabagsak ni Kuya Sam dun eh. Kaya talaga siyang ganun talaga siya. Pinapatay po yung hayop. Sabi po sa Hebrews 9:22, without the shedding of blood, there is no forgiveness. And so they had to kill the animal. The animal that's being offered.
the animal that's being sacrificed. Hindi po tayo masyadong magdadwell dito, ano po. Pero sa atin po, sa time po natin, hindi na po natin pinapractice ang animal sacrifices. Natapos na po ito because of Jesus Christ who was the ultimate and perfect sacrifice. John 1:29, behold, the Lamb of God pertaining to Jesus who takes away the sin of the world. Ngayon, kung isipin po natin, bakit pinapatay yung mga hayop? Ano bang nagawa nilang kasalanan? Hindi naman sila yung nagkasala, yung tao naman na nag-o-offer yung nagkasala. Pero kung isipin po natin, yun din po yung point eh. Since hindi po nagkasala yung hayop, siya po yung pinatay in place of the one performing the sacrifice. Yun pong hayop, yun pong animal, he served as a substitute. Kung papaanong si Jesus Christ po, hindi naman siya yung nagkasala, but willingly gave himself para mamatay para sa kasalanan ng humanity, para sa kasalanan ng mankind. He took our sin upon himself and died in our place. Sabi po sa 2 Corinthians 5:21, God made him, pertaining to Jesus, who had no sin to be sin for us, so that in him we might become the righteousness of God. Now, being reminded of these things, it is only proper, again, that we offer ourselves to God. Kaibahan po sa Old Testament, mga hayop po pinapatay. Tayo po ay buhay. Ginagamit po ang ating po mga buhay para sa Panginoong Diyos. Ginagamit po ang lahat-lahat sa atin para sa kaluwalhatian ng Panginoong Diyos. Sa atin pong workplace, sa atin pong school, sa atin pong businesses, we make sure that God is seen. We make sure that God is glorified sa lahat po ng mga success natin. We remind ourselves that we are doing things para sa Panginoong Diyos. Ang ating pong mga talino, ating pong mga talento, ating pong skills, ang ating pong gifts, lahat-lahat ay para po sa Panginoong Diyos, para sa i-advance ng Kanyang kingdom, para po sa i-glorify ng ngalan niya, para po sa ikaka-accomplish ng Kanyang purposes. Ang galing nga po ng pagkakasulat ni Pablo. Pwede niya naman pong sabihin pa lamang sa chapter 1 that they are to worship God, that they are to offer their lives to God, that they are to be living sacrifices. Pero sa 12 niya pa po nilagay. Inilatag niya po muna from chapters 1 to 11 na ito kayo dati. Pero dahil sa kabutihan ng Panginoong Diyos, sa kaluwalhatian ng Panginoong Diyos, ito kayo ngayon. And sa buhay po natin, if we truly understand, kung tunay po nating naintindihan, kung tunay po nating naiintindihan ang ginawa po sa atin ng Panginoong Diyos, ang ginagawa sa atin ng Panginoong Diyos, nagmamanifest po ito sa atin po mga buhay. It makes us want to offer our lives to Him. It makes us want to worship Him all the more and more. A life of worship. Ngayon, bagamat sinabi po natin, ang pagsamba po sa Panginoong Diyos ay hindi po limitado tuwing Sunday, tuwing Yada, sa 6 na kanta, sa 8 kanta. Sabi po natin, dapat everyday. Pero maganda rin po na ang tunay na pagsamba ay nakikita sa atin o nagmamanifest sa atin as we worship God here sa church na ito, sa sambahang ito, as we do our corporate worship, kasama ang ating mga kapatid sa Panginoong Diyos. And so, let this night be an opportunity to offer ourselves to Him. Ngayon, kami mga pagkakataon po na ipinagpapalit pa rin natin ng Panginoong Diyos sa napakaraming bagay. Tulad po ng preaching ni Pastora Tina, siguro po nakakatawa po ipinagpalit ni Iso sa isang mangkok ng lentils stew, yung birthright niya. Malapit na nga mawala si Isaac, hindi niya pa naantay at binenta niya pa yung birthright niya. Pero kung isipin po natin sa atin, malapit na nga ang second coming. We know that we're already in the last days. Hindi pa ba tayo makapaghintay at patuloy pa rin po natin siya pinagpapalit sa mga makamundong bagay? Patuloy pa rin natin siya ipinagpapalit. Siya na umako ng ating mga kasalanan sa krus ng Kalbaryo, sa fleshly desires, sa worldly things, sa kasalanan. Si Kuya King po, siya po kasi nagbigay ng word last Wednesday. Sabi niya po, minsan po kasi may tendencies na nasasway tayo. Sabi niya po, wag na kasi nating subukin. Kung alam nating hindi makabubuting sumama sa isang event, marahil may tendency kasi, may chance kasi na gumawa itong mga taong ito ng ungodly things, wag na daw tayong sumama. Sabi niya, mahalaga po na binabantayan natin yung bawat kilos natin.
Dahil sabi niya, ang best defense natin is to walk in the Spirit. It's to dwell in the house of the Lord. And we are to listen to our coach, which is, or who is, the Lord. Sabi po nung preaching ni Ate Nicole, may katagalan na po ni-remind tayo that we are to delight ourselves in the Lord. Sa Tagalog po, kay Yahweh mo hanapin ang kaligayahan. And He will give you the desires of your heart. Ibibigay naman po ng Panginoong Diyos ang desires ng atin pong mga puso. Ang minimiti, ang dinidesire ng atin pong mga buhay. But that's if we first delight ourselves to Him. Because delighting ourselves to Him makes us want the things that He wants. Delighting ourselves sa Panginoong Diyos makes us desire the things that God desires. At kung tayo po ay medyo na-sway in some way, kung medyo nalimutan po natin itong mga bagay na ito, that we are to worship God every day, that we are to be living sacrifices, brothers and sisters, tonight is the time that we recommit ourselves to Him in worship. Let's surrender everything to Him. Lahat po ng stumbling blocks sa ating buhay na maaari pong pumipigil sa atin na magkaroon ng life surrender to God, ng life set apart for God, ay bitawan na po natin. Marahil mahirap, but nothing's impossible with God. Marahil marami po tayong pagkukulang, marahil marami po tayong pagkakasalan na nagawa kanina, nitong nakaraang week, itong nakaraang buwan. But remember, God is a gracious God. Lapit tayo sa Kanya. Ask for forgiveness because He is able to forgive us. Marahil po may mga pinagdadaanan yung iba sa atin. And we're not here to invalidate yung mga pinagdadaanan po ng bawat isa. Bagamat andyan po yung sufferings, andyan po yung trials, alam po natin na ito po ay temporary lamang. Also, especially, alam po natin, Romans 8:28, that in all things, God works for the good of those who love Him and who are called according to His purpose. Si Ate Jules po, sabi, isa po kasi si Ate Jules na nag-lead ng prayer ng Wednesday. Tumatak po sa akin yung prayer niya na kung saan sinabi niya po, alam niya that God can use these things pertaining po doon sa trials, pertaining doon sa struggles, upang patuloy po tayong kumapit sa Kanya, upang patuloy po tayong sumamba sa Kanya. Brothers and sisters, our hope is in Jesus. Our future hope is to be with Him in eternity. Sabi po sa isang kanta, if not for your goodness, if not for your grace, I don't know where I would be today. Ang ganda po, no? Kung sa Tagalog, Lord, kung hindi siguro dahil sa kabutihan mo, kung hindi siguro dahil sa habag mo, hindi ko alam kung nasan siguro ako ngayon. If not for your kindness, I never could say, I'm still standing. Lord, kung hindi po siguro sa kabaitan mo, sa kabutihan mo, hindi ko alam kung nakatayo pa rin ako. Siguro matagal na akong sumuko. Siguro matagal na akong nag-give up. Siguro hindi na ako nakatayo at lumalaban. If not for your mercy, if not for your love, I most likely would have given up. Kung hindi po siguro, Lord, dahil sa awa mo, sa mercy mo, sa pagmamahal mo, siguro matagal na akong sumuko. Siguro matagal na akong nag-give up. If not for your favor, I never could say, I'm still standing, but by the grace of God. Hindi siguro, Lord, sa favor mo, kung hindi lang dahil sa favor mo, siguro, sumuko na ako. Pero dahil sa favor mo, dahil sa pagmamahal mo, dahil sa mercy mo, dahil sa kindness mo, eto ko ngayon nakatayo at lumalaban. Because of your grace. Only because of your grace. Hindi sa kalakasan ko, Lord, but because of your grace. Brothers and sisters, God is good. God is merciful. Nahapyawan po natin itong mga bagay na ito kanina. Again, how should we respond? We are to offer ourselves to Him. We are to worship Him. Hebrews 13:15, through Jesus, therefore, let us continually offer to God a sacrifice of praise, the fruit of lips that openly profess His name. Psalm 34:1, I will extol the Lord at all times, His praise will always be on my lips. Brothers and sisters, lahat po ng ito, sa lahat po ng kanyang kabutihan, ng kanyang habag, kanyang awa sa atin, marapat lamang na siya po ay papurihan at sambahin. And as I end, hayaan niyo lamang pong basahin ko ulit yung verse natin tonight. Romans 12:1, therefore,
I urge you, brothers and sisters, in view of God's mercy, offer your bodies as a living sacrifice, holy and pleasing to God. This is your true and proper worship. Let's pray. Father, we thank you. Maraming salamat, Panginoon, sa naintindihan po naming word mo tonight. Maraming salamat, Panginoon, sa inyo pong pagmamahal. Maraming salamat, Panginoon, sa inyo pong habag. Maraming salamat, Panginoon, sa inyo pong pagtulong sa amin. Kung hindi po dahil sa inyo, Lord, di na po namin sure. Wala pong kasiguraduhan ng amin pong buhay. But Lord, thank you dahil kinatagpo niyo po ang bawat isa sa amin. Maraming salamat sa mga tao pong nandirito. Maraming salamat sa mga taong nandirito handang mag-worship sa inyo, handang magbigay ng papuri sa inyo. Father, nakikita mo po ang puso ng bawat isa na naririto, katagpuin niyo po ang bawat isa. And Lord, tonight, salamat for reminding us na kami po we are to offer ourselves to you. We are to worship you. We are to give you praise, Panginoon, dahil po sa inyong kabutihan. Maraming salamat, Panginoon. And now, receive our worship. Receive our praise, God. Thank you so much. Thank you so much. In Jesus' name, amen and amen.